Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Paul De Vera, upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po kayo? Okay naman tayo, okay naman. Ikaw, kamusta ka? I'm doing great po, Pastor Paul. Medyo kinakabahan lang po. At maraming salamat po sa inyong mensahe. Para sa una po nating katanungan, Pastor Paul, paano kung tinanggap ko na ang aking kahinaan bilang parte ng aking pagkatao? Ngunit alam ko sa aking puso na gusto ko pa ding magbago. Ano ang dapat kong gawin? Kung yung nagtatanong nito o yung perspective na pinanggagalingan nito is Kristiyano siya, ibig sabihin sumusunod siya kay Kristo, ang paalala ko sa iyo ay ito: you no longer live, but Christ lives in you. Yan po, di ba? Sinabi, no longer I who live, but Christ lives in me. Ibig sabihin nun, kung sa mga panahong feeling mo, hindi mo kakayaning magbago, manghihina ka pa rin, ito yung mga totoong bagay. Because apart from Jesus, apart from the power of the Holy Spirit, we cannot be victorious. Kailangan ang isinasabuhay natin ay yung kapangyarihan, presensya at salita ng Panginoon na nananalaytay hindi lamang po sa ating isipan, sa ating puso, kundi in the way we live our lives. When you dedicate your life and you live a life set apart for God, kaya mo yan. Dahil hindi sa sarili mong lakas. Kaya mo yan dahil faithful ang Panginoon and He will see you through. Amen. Maraming salamat, Pastor Paul. Para po sa ating ikalawang katanungan, Pastor Paul, dahil sa social media at freedom of speech, ay naging madali ng magbahagi ng saloobin online na pwedeng may positibong epekto sa kapwa, pero kadalasan ay ito ay humahantong sa away o hindi pagkakaintindihan. Ano ang dapat naming i-consider sa pag-practice ng self-control sa area na ito? Ayun, at nadaan natin yung mga puntong pinag-usapan natin, yung master your emotions. Kadalasan, kapag online ho yan, impulse ang pinapagana natin, yung mga biglaan, bugso ng damdamin. Imbis ho na kumagat tayo sa social media at ilabas doon yung mga biglaan lang nating naramdaman o yung reaksyon lamang natin sa mga bagay na nakita o napansin natin, bigyan ho natin ng kaunting panahon, pagnilay-nilayan, pag-isipan. Ano bang nangyari dito? Ano yung pwede kong sabihin? Kung gusto nyo talagang may masabi, ano yung pwede kong sabihin na hindi makakasira sa iba? At hindi makakadagdag pa nung adding fuel to the fire, di ba? Pwede naman ho tayong mag-engage pa rin sa social media, pero talagang with wisdom yung ating ginagawa. So yun po ang tatandaan natin. Para may self-control tayo sa area ng pag-express ng ating mga sarili, remember this: if you belong to Jesus, you represent Jesus. You represent Him not just in how you live, but even in what you post. Alright. Think before you click Yan. or pray before you click. Exactly. Ayan. Maraming salamat, Pastor Paul. Sa ikatlong katanungan, gaya ni Samson, minsan ako rin ay yung dahilan kung bakit ako bumabagsak. Pero paano ko ito lalabanan kung yung sarili ko na mismo ang kalaban ko? Sa lahat po ng may mga kalaban, di ba? Okay lang makipaglaban sa iba eh. Pero pag yung sarili mo na yung kalaban mo, yun na yung wala kang panama eh. Kasi kapag ang sarili ho natin ang discouraged, paano mo i-encourage yung sarili mo? Discourage ka. Kaya po very important, no? Na imbis na ilaban lang natin sa sarili natin, unang-una, pinangako po sa atin ng Panginoon ng kanyang presensya. So kung feeling mo nag-iisa ka at wala ka at kalaban mo yung sarili mo, you can talk to Jesus and say, Lord, you promised that your presence will be with me. Can you fight with me in this battle? Pangalawa, ang buhay Kristiyano po ay hindi pinapakita lamang sa buhay na mag-isa or separate from others. Mas lalo ho yung gumagana if we live our lives in accountability and in good relationship with other people. Stay accountable. Have a small group. Have group of people who can encourage you and speak life to you. Yan po ay discipleship. Ito po ay susi para kung sakaling dumating sa panahon na yung sarili mo ay nakakalimot, may magpapaalala sa'yo at may magbibigay sa'yo ng wisdom. Kasi hindi ka nabubuhay na mag-isa lamang dito sa buhay Kristiyano.
Ayun, maraming salamat Pastor Paul sa pagsagot ng aming mga katanungan. At ngayong papasok na ang Holy Week, may mga available tayong resources para makatulong sa inyong pagnilay-nilayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa Huwebes Santo, April 17, may bagong episode ang CCF On Air Podcast na pwede ninyong pakinggan. At sa Biyernes Santo naman, April 18, magkakaroon tayo ng special Pray O'Clock session sa ganap na ika-12 ng tanghali live sa YouTube at Facebook. At sa April 19 at 20 naman, sabay-sabay nating ipagdiwang muli ang pagkabuhay ni Kristo sa ating Saturday at Sunday worship services. Kaya imbitahan mo na ang iyong pamilya at kaibigan. Napakagandang pagkakataon nito upang maipakilala sa kanila ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Sabay-sabay tayong sumamba sa Kanya at ang ating Panginoon at tagapagligtas. Naway maging makabuluhan at pinagpala ang inyong Holy Week para sa inyo. At that is for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!